So mga tol, kakatapos lang po ng weigh-in sa pagitan ni Shakur Stevenson versus Teofimo Lopez sa Super Lightweight Division. Tumimbang po itong si Shakur Stevenson ng 138.6 pounds habang tumimbang naman po si Teofimo Lopez ng 139.6 pounds. Dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit sa Super Lightweight Division, tuloy na po ang bakbakan nila bukas sa Madison Square Garden, New York, kung saan nakataya po dyan ang WBO Junior Welterweight World Title ni Lopez at pati na rin ang Ring Magazine belt. Makikita mga tol na parehas bato-bato ang katawan nila. Bukod dyan, maglalaban din po dyan si former world champion Keyshawn Davis versus Jamaine Ortiz at pati na rin si Bruce Carrington versus Carlos Castro, kung saan nakataya naman po dyan ang WBC Featherweight World Title. Samantala, bukas na din po ang laban ni Bakram Murtasalyev. Dedepensahan naman po niya ang kanyang IBF Super Welterweight World Title dito kay Olympian Josh Kelly. Sa naganap nga po na weigh-in nila kagabi, pasok sila pareha sa weight limit ng 154 pounds, kaya tuloy-tuloy na din po ang labanan na yan bukas. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay po ng opinion si IBF Featherweight World Champion Angelo Leo sa laban ng Shakur Stevenson versus Teofimo Lopez. Ayon kay Angelo Leo mga tol, mahirap daw mag-predict sa laban ng dalawa, pero base daw sa pagdating sa mga boxing analysis, mas maganda daw ang paa ni Shakur Stevenson kaysa kay Lopez. Pero pagdating kay Lopez, meron daw itong explosive power at isang athletic, kaya anytime kaya din daw nitong tumapos ng kalaban. Ibinahagi din ni Angelo Leo na naka-sparring na umano niya si Shakur Stevenson taong 2023. Mabilis daw talaga ang jab ni Shakur, magaling din daw bumalanse, dumepensa at kumounter. Bukod yan, magaling din daw mag-manage ng distance si Shakur Stevenson, kaya kung sino daw ang mananalo sa dalawa, yun daw ang magiging best. Sa ibang banda naman mga tol, Milan Melindo, sinabing si Pilipos ni Tumbua na lang umano ang labanan ni Carl-James Martin dahil hindi naman umano maibigay ng kampo ni Martin ang hinihingi niyang presyo. Matatandaan na humihingi po si Melindo ng 500,000 pesos para palagan itong si Martin. Tapos nagbago yung isip ni Melindo, ginawa niya ng 5 million pesos para daw palagan niya itong si Martin. Kaya daw 5 million yung hinihingi niya, maliit daw yung 500,000. Magbabayad pa daw kasi siya sa trainer, strength and conditioning coach, nutritionist at sparring partner. Kaya hindi daw uubra yung 500,000. Kaya kung hindi daw nila maibigay ang 5 million, si Pilipos na lang daw ang labanan ni Martin. Pero ayon naman po sa member ng MP Promotion, hindi naman daw pumayag si Gibbons na palag sila sa hinihingi ni Melindo na 500,000. Kaya mukhang malabo na maikasa yung laban ng dalawa. Sa ibang banda naman mga tol, Ryan Garcia, pinakita ang training niya na kahit nakapikit ang mata niya, nakakasuntok pa din siya sa midspad. Parang sinasabi po dyan na kahit nakapikit si Ryan, kayang-kaya niya tamaan si Mario Barrios. So sa February 21 na nga po ang laban na yan at malapit na din po yan.